Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah. So yun mga idol, no? Alas 3 na kasi ng madaling araw. 3:22 to be exact. Nung umaga. Okay, so nagiging night person na ako ngayon kasi nga nasanay na kasi talaga yung katawan ko sa night shift or night time. Kasi ang pasok ko talaga last week is 11 p.m. to 7 a.m. So medyo iba talaga kasi ang tulog ng panggabi compare sa pang-umaga na schedule. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung mga changes sa katawan or sa lifestyle ko mula nung nagpanggabi ako. Okay, so ito po yun. Expect nyo na since umaga na kayo makakatulog, like for example sa akin is 7 a.m. ang out ko, so mga 8 or 9 a.m. na ako in the morning natutulog. So ito yung mga challenges na naranasan ko. Kasi kapag once na umaga ka natutulog, may mga tao rin kasi na day off that time or that day. So hindi maiiwasan na magingay sila sa labas since dorm nga dito sa Taiwan is sa isang kwarto is 4 o 3, depende po yan sa company na pupuntahan nyo. So sa amin kasi 4 kami, pero yung sa case ko naman kasi is ako lang yung pang ganun na sa ngayon na ganun na schedule. So nanggagaling yung sa labas, hindi doon sa loob ng kwarto. So naririnig ko pa rin from the inside. So nadidistract pa rin ako sometimes. Kung natutulog ako ng 8 ng umaga, nagigising ako ng 11 or 12. So ngayon nakakatulog na ako ulit mga bandang 3 or 4 na ng hapon. So magpe-prepare pa kasi ako. So dapat by 9:30 magising na ako. Pero pag mga ganong oras ka naman kasi matutulog is darating na or uuwi na yung mga kasama mo sa kwarto. So tendency niyan, pwede ka rin magising or hindi makatulog timetable, kaya napakahirap po talaga bumawi ng tulog kapag once na panggabi ka. Unless kung mag-isa ka lang sa kwarto or hindi maingay yung environment mo or dun sa labas ng kwarto mo, makakapagpahinga ka talaga ng maaga or maayos. Kaya yun po yung changes. And isa na rin sa bottleneck or sa hard time ng isang graveyard shift or night shift. Kaya I suggest sa inyo, to help naman na kahit pa paano hindi bumagsak yung katawan nyo, ito yung mga ginawa ko. Okay? Dati kasi hindi talaga ako mahilig sa prutas. Okay? Lalo na gulay. Pihigan ako sa gulay. Okay? At least ako inaamin ko talaga. Mula nung night shift ako, todo talaga ako sa prutas. Hindi nawawala dyan yung mansanas, yung orange, at saka yung saging and grapes. And sinabayan ko na siya ng dragon fruit. Okay? Yung makikita niyo, or marami kasi dito sa Taiwan yung dragon fruit. Although na meron naman yan sa Pilipinas, kaya kung ano rin yung prutas dyan, meron din naman dito. So doon ako bumabawi. And also, nagtitake po talaga ako ng vitamins. So, ito hindi to sponsored, pero baka naman Centrum. So ang gamit ko is Centrumen. So ayan, mula nung ginamit ko kasi, before kasi na ginamit ko yung Centrumen, nag-Enervon ako, pero sad to say, iba kasi ang dating sa akin ng Enervon, kasi ang Enervon naman, iniinom mo pagkagising. Okay, or bago ka pumasok ng trabaho. Unlike sa Centrum kasi, na tinitake mo siya bago matulog. Kaya masarap talaga yung tulog mo sa kahit papano. Pero yun na nga, depende pa rin yun sa environment mo. Kasi kung kahit sabihin mo masarap ang tulog mo, kung may nag-iingay o may naririnig kang ingay, magigising ka talaga. Diba? Hindi naman maiiwasan yan. Kahit uminom ka nga ng sleeping pills, kung maingay talaga yung kapaligiran mo, magigising at magigising ka. Pero nakakatulong talaga yung Centrum na gamit ko. Hindi naman sa sinisiraan ko yung Enervon. Pag kino-compare ko lang para if in case na nandito na kayo o nasa sitwasyon kayo ng gano'n, pwede niyong gawin yung basihan itong sinasuggest ko or itong sinasabi ko. Kasi nga every multivitamins kasi hindi naman sila pare-parehas kasi ng the way ng pag-take ng
vitamins, kung anong oras, at iba-iba kakaiba din kasi ng function, di ba? Hindi naman yan pare-parehas kasi. So yun, mas preferred ko talaga yung Centrum Men. Pero di ko pa na-try yung Centrum. Okay, na Centrum na walang men ha. Kasi maraming klase ng Centrum eh. May Centrum nga, men, may Centrum Women, meron din namang Centrum na ano lang, tapos may Centrum Silver. Pero Silver kasi tsaka Advanced pang nasa 50 plus na kasi yun eh. Pero alam ko yung isang Centrum na plain lang, alam ko pwede rin sa teenager. Kaya yun, sinishare ko lang po sa inyo yung vitamins na yun. Kasi ako research talaga ako kasi nahihirapan kasi talaga ako matulog before nung hindi ko pa tinitake yung vitamins na yan. So, ayun, Centrum baka naman. Hindi to paid promotion. Pero sinasabi ko lang sa inyo yung ano yung magiging sitwasyon nyo kapag sa night shift kayo. At tignan mo, nanonood ako ng TV, hindi ako makatulog. Kasi kagagaling ko lang sa ano pala. Kasi nagising ako. And nakita ko sa TikTok yung promo ni M&M na chocolate. Na kapag bumili ka ng 3 dito sa Taiwan sa 7-Eleven, may free month. Although nakikita ko na yung dati, hindi ko lang kasi pinapansin. Akala ko ba, palay ko ba kasi dyan, tsaka Chinese or Chinese language naman kasi yung nakasulat ko, hindi ko nababasa kung anong klaseng promotion yun. So hindi ko pinapansin dati. So ngayon, makikita niya sa TikTok ko. So may TikTok ako pero wala lang follow sa akin dyan. Wala mo follow sa akin. Pala kayo. Napag-tripan ko lang. So yun, sad to say, ongoing pa naman yung promotion pero naubusan sila ng mag kasi nga marami na nakaalam. So late na ako nakaalam. Late ko lang kasi nalaman yung pag-isip ko tapos bukas ko ng TikTok, yun bumungat sa kanya. Di ba? Alas 2 pa lang lumarga na ako tapos nga. So yun, balik ko tayo sa topic sa graveyard shift. Okay. Expect nyo na sa halos mga Pinoy dito talaga is graveyard or night shift talaga mapupunta lalo sa mga electronics company kasi nga may mga ibang lahi kasi na nag-aaral sa umaga so tayo nag-give way since hindi na ulan Pinoy na nag-aaral dito kasi sa Taiwan. Di ko lang alam pero as far as I know wala talaga Pinoy na nag-aaral dito. Pero malay mo naman kung may Pinoy na nag-aaral so who knows. Yun, comment nyo na lang dito kung mayroon talagang Pinoy na nag-aaral dito sa Taiwan. So baka pang umaga siya. Ay kailangan pala pang umaga kapag once na student ka. Kasi syempre hindi mo pwede pag gabi. Tapos papasok ka ng umaga. Galing ka pa sa trabaho. Ano matututunan ng umaga kapag study ka ba? So ayun lang naman yung battling ko talaga kapag was na panggabi. So I suggest din na kain. Okay lang naman kasi na na puyat sa totoo lang pero bumawi ka sa kain kasi kung puyat ka na tapos actually may time kasi talaga na nawawala ka na ng gana kumain. Okay? Pero mali yun. Kailangan nyo talagang bumawi ng lakas. Kasi doon na lang ho kayo, doon na lang yung tawag ito, cabin nyo sa kain na lang kasi nga wala nga kayong tulog. Diba? Tapos hindi ka pa kumakain. Ano na lang nutrients mapupunta sa katawan mo. Kasi na-drain ka na nga ng trabaho tsaka shifting na schedule, diba? Tapos di ka pa kakain. Mali ho ang mag-diet kapag once na panggabi yung schedule mo. Mas maganda ako bumanat ka ng kain. Kaya sinabi ko kanina na hindi ako masyado sa gulay, which is wrong din. Binabanaan ko talaga pag kumakain ako is karne para yung lakas nga sa trabaho. Pero dapat binabalance ko. So ngayon, unti-unti ko pa lang siyang inaano. Pero hindi naman kasi biglaan na gumagulay ka rin kung alam mo naman na hindi ka pa masyado. So yun lang naman. Hopefully may natutunan kayo dito sa kasi nga hindi rin talaga madali ang maging night shift. Pero depende sa inyo kung galing na kayo ng night shift sa Pilipinas. Ako kasi galing na talaga ako ng night shift sa Pilipinas once. Nung nag-7-Eleven ako, nag-stop ako sa 7-Eleven din sa may Santa Rosa, Laguna. So yun bumagsak sa talaga ako nun kasi nga ang pasok ko kasi nun anong oras ba yun? Basta panggabi siya tapos na ako alas 6 o alas 7 na ako nag-out din sa umaga dun kaya yun, nagkabulutong ako, mabilis lang ako mahawaan ng sakit. Kung ano na nangyayari sa akin, kaya nag-surrender din ako. Mga 2 months lang ata ako dun sa 7-Eleven kasi hindi ko talaga kaya yung Pero iba kasi din ang trabaho dun sa dito. Okay? Mas okay naman yung trabaho dito compare naman sa 7-Eleven dun sa Pilipinas. Kaya, nakukumpara ko na mas okay talaga dito kahit paano ang mag-graveyard. Saka okay lang kasi may night differential naman kaya doon na lang siguro talaga bumabawi. Pero yun, hopefully kahit sabihin mo kasing malaki kinikita mo dito tapos bugbog naman yung katawan mo, wala rin. Kasi parang binayaran mo rin yung, di ba, pagka magiging
parang binayaran mo yung pagkakaroon mo ng sakit in the future, parang gano'n. So, ayun mga idol, sana ito okay sa video na to, and don't forget to hit the like, subscribe, and notification bell para ma-notify kayo sa upcoming videos ko. Ingat, kita-kita tayo sa Taiwan.